Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Joshua Garcia at Miss Catherine Bernardo, magkakapelikula nga ba? Or magkakasama po ba sa isang project? Alam niyo po ba na kinakiligan ng mga netizen at mga fans ang mga muling pagsasama ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Joshua Garcia sa isang ganap nitong weekend? Pinusuan at inulan ng mga kilig ang photos ni Miss Catherine at Mr. Joshua sa social media. Obvious kasi ang closeness ng dalawa at mukhang na-miss nila ang isa't isa. Matagal-tagal na rin kasi sila magkaibigan kaya kita sa mukha nila ang happiness at wala na yung hiya factor. Kuha ang mga larawan sa trending online sa anniversary celebration event na isang mobile service network na ini-endorso nila. Kanya-kanyang post sa social media ang mga dumalo sa celebration at nakaflex nga sa online world ang selfie nila with Miss Catherine at Mr. Joshua Garcia. At sa mismong post nga po, bababasa sa caption ang flattering observation tungkol sa pagiging mabait ng dalawang kapamilya stars. Siyempre, puring-puri ang pagiging mabait ng Asia superstar sa fans na hindi natin makakailat, alam na alam po natin yan. At ang pagiging competitive at jolly ni Mr. Joshua sa fans games, wala nga raw kaarte-arte sa katawan ang dalawa. Samantala, inulan din po ng mga komento sa sana magsama na nga raw po sina Miss Catherine at Joshua sa movie or serye. May kakaibang chemistry nga raw ang dalawa at dahil parehong box office hits ang last movie nila, for sure mega blockbuster din ang gagawin nilang pelikula. At alam niyo po ba, may nabasa po tayong isang komento ha, mag-react daw po kaya itong si Mr. Daniel Padilla sa sinasabing may chemistry ang ex-girlfriend niyang si Miss Catherine sa kaibigan niyang si Mr. Joshua? Kayo po mga kachika, ano po ang inyong opinion sa nasabing issue ito? Samantala, alam niyo po ba na patuloy pa rin po iniintriga itong si Mr. Alden Richard? Grabe naman ang mga hanas na mga netizen or mga basher sa cycling outfit nga po ni Mr. Alden Richard na ilang araw na pong pinag-uusapan. Sa mga komento po nababasa sa mga nakapost po na photo sa social media, lalo na nga po dito sa X na dati po siyang Twitter, sa pagiging biker ni Mr. Alden, karamihan dito ay puro below the belt. May kabastusan at super malisyoso nga po ang mga komentong ating nababasa. Marami nga pong nagbabash sa bukol ni Alden na suot-suot niyang cycling short. Missing in action ang shock daw sila dahil tila nawawala na raw ang umbok ni Mr. Alden. Mukhang nako-conscious na nga raw po itong si Mr. Alden kaya super flat na raw ang fitted cycling short nito. Itinatago na raw nito ang buko sa publiko at super ipit na nga raw ito. Mukhang imbierna na ang mga netizen or mga basher sa pabakat ni Mr. Alden. Komento pa ng isang netizen, mabuti para nga raw nagsisimula na palang itong magbike para raw itong may paayuda dahil site ang bukol. Pero nakakaloka nga po ang mga basher na tila nangaasar pa na sa mga fans ng aktor na at pilit na ginagawa ng intriga ang aktor dahil lang sa wala itong pabuko sa cycling short. May ganun pong sinasabi po at sobra-sobra na po talaga ang panalait nila kay Mr. Alden. Siyempre, hindi ito papayagan ng solid fans ni Mr. Alden. Palaban sila at lahat ng mga malisyosyong naiintriga sa kapuso aktor ay talaga namang pinaglalaban po nila or pinagtatanggol itong si Mr. Alden Richard. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Alam niyo po bang pumalag na po ang kapamilya singer na si Mr. Darren Espanto sa isang netizen na nagkomentong hindi raw daw po siya marunong kumanta. Ang nasabing komento ng netizen ay base sa performance ni Mr. Darren sa Asap Natin To noong May 11, 2025 kung saan kinanta niya ang Mario Mona Lisa ng BTS member na si J-Hope. Kasama nga po ni Mr. Darren ang nag-perform sina Inigo Pascual at Mr. Kylie Echari. Bagamat tatlo silang kumanta ng Mona Lisa, tanging si Darren lang ang napansin ng mga netizen. Sa X nga po na dating Twitter noong May 14, nirepost na isang netizen ang maikling video clip kung saan makikita si Darren na kinakanta ang verse ng kanta ng sikat na K-pop star na si J-Hope. Sa caption nga po ng post, sinabihan ng netizen si Mr. Darren na kung hindi raw ito magawang kantahin ng maayos ang kanta ni Jill, ay huwag na itong piliin niyang piyesa. Ito nga po ang buong caption. Dare I say, people who can sing need to stop covering his song. Seriously, malinaw na isang J-Hope fan ang netizen. Nakarating ito kay Mr. Darren. Noong May 16, nirepost niya ang komento ng netizen. Sinabihan ni Darren ang netizen na bago siya sabihan hindi nakakakanta ay panoorin muna nito ang iba niyang performance. Ininagay pa ni Darren ang ilang links sa YouTube kung saan napapanood ang mga nagdaan na niyang performance sa Asap Natin To. Katulad na lamang pagkanta niya ng This Is Me,
Catherine Portigo, pattern of ni opera, chandelier, at bibitaw na. Sabi ni Mr. Darren, "Hi, please consider watching my other vocal performances. Cause one thing, I won't take it someone telling me I can sing. Attach here a few of him." Samantala marami namang netizen, particular na ang fans ni Mr. Darren, ang nagtanggol sa kanya. Komento na isang netizen, "One thing about us Filipinos, we don't play with it comes to vocal. Don't ever say Filipino singers can sing. That's our national sport, babe. We don't need our tour to serve. And I don't care if you're an army, you're not about to disrespect that on our watch." Saad pa na isang, "Darren can sing very well. But the performance in ASAP was really bad, but it's actually understandable because they have a short period of time to practice while the Jiho practiced 4 months to master his song. And he mastered his breathing because they are trained to sing while dancing." Mensahe pa nga po na isa kay Mr. Darren, "You can sing absolutely, but not everyone can sing and dance at the same time." Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. PH, naglabas po ng pahayag about po kay Mr. Paulo Billones. Sa kanina nga pong pahayag, makalipas nga daw po ang 11 taon, muli nagsalita ang TV host na si Paulo Billones tungkol sa kanyang viral intimate videos na nagdulot na malaking pagbabago sa buhay niya, personal at professional. Ayon pa nga po sa PH, hindi malilimutan daw po ni Mr. Paulo ang petsa Hulyo 27, 2014 dahil ito raw ang araw na kumalat ang pribado at intimate videos nito. Ikwinento nga ni Mr. Paulo sa PH, pinapalitan daw niya ang baterya ng kanyang laptop noong 2010. Pero ligit sa kanyang kaalaman, nabuksan at nakita ng hindi nakikilalang computer technician ang mga masaselang video nito. Sa loob na 4 na taon, nakatanggap nga po si Mr. Paulo Billones ng pananakot na ikakalat ang mga video kapag hindi siya nagbigay ng 3 milyong piso. Ibig sabihin po nyon, 3 million pesos po. Lahat po niya, they never found out who it was. Also because at that time, it spread too quickly to pinpoint the origin. I remember receiving the letter while I was doing my radio program around 2010. I called the number and they were asking me for 3 million. Sabi po ni Mr. Paulo Billones, "They communicated 5-mailed letter for 4 years and kept sending it to my place of work. All the evidence was turned over to the authorities who tried to assist me. I guess when they realized they will get nothing from me, that they released it." Sabi po ni Mr. Paulo tungkol sa kanyang video scandal. Ibinahagi nga rin po ni Mr. Paulo sa PEP ang kopya ng sulat. Nakasaad dito, "Hawak ko ngayon ang mga sex videos mo. Madali naman akong kausap. Kung ayaw mong lumabas ito sa publiko, tawagan mo ko, antayin ko ang tawag mo. Huwag mong patagilin, mainipin ako." Saad pa po. Nasa ibaba nito ang cellphone number na dapat niyang umanong tawagan. Hindi na nalaman po ni Mr. Paulo ang taong nasa likod ng pagkalat ng mga video. Ginawa raw niya lahat ng paraan upang mabura sa internet ang mga kopya pero nabigo po siya. I heard expert who claimed they could do it and do the other to take downs. You can guess what happened. After they were paid, masakit na katotohanan na pagtanto ni Mr. Paulo. Pero nakaraan ng 11 taon, natanggap na raw niya ang buong pangyayari kaya kapayapaan na ang kanyang kalooban. Isinalisay nga rin po ni Mr. Paulo ang matinding pagsubok na naranasan niya sa pamamagitan ng video essay na may pamangat na "How to take back your life when the world around you collapses." Mapapanood nga po ito sa YouTube channel ng Peanut Gallery Media Network. Sa eklusibong panayam nga po ng PEP kay Mr. Paulo, sinabi niya umaasa siyang makakatulong ang kanyang video essay sa mga taong nakaranas ngayon ng pinagdadaanan niya noon. Pahayag pa nga po ni Mr. Paulo, "I am just hoping through the video I can help other people who are going through anything similar, so they know there is a way to handle it and come out not just surviving but one day thriving."